Kailangan meron tayong compassion. Ang tanong, meron ba kayong compassion sa mga taong nakakasalamuhan nyo? Or you just see them as a common person na, kaopisina ko lang naman ito eh. Janitor lang naman ito eh. Utility man ito eh. Bakit ganon ang ating attitude? Don't you see that a person, every soul counts? Mahalaga sa Diyos ang bawat kaluluwa. Why? Because Jesus Christ died for every one of us. Kaya sana pahalagan mo ang mga taong nakakasalamuha mo. You have the key of the kingdom. You have the key of the gospel. Nasa inyo yung susi. Kayo yung mga nakakilala sa Panginoon eh. Alangan naman yung mga nasa labas, ang siya magsasabi, maliligtas ka kung ikaw ay sasamba sa ganito, ikaw ay magiging mabuting tao. No. But we have the gospel. The gospel of salvation is about the Lord Jesus Christ. No more, no less. No? Kaya ang Panginoon, meron siyang compassion. Meron siyang habag at awa sa bawat taong nakikita niya. Kasi alam niya, kung wala si Kristo sa buhay ng isang taong ito, katulad ng tupa, pwedeng masaktan, pwedeng mahulog sa bangin, and eventually died. Ang mahirap, if that person will die eternally in hell. Remember the first preaching sa Ezekiel? Doon sa preaching na pinreach ko noon. We are all accountable. Why? Because we are all watchmen. No? Ang sabi ng salita ng Diyos sa Ezekiel, kapag sinabihan mo ang isang tao at siya'y nakinig, then I will not require the blood of that person in you. But, if that person, sinabihan mo at nakinig siya, then you win that person. No? God will require us, lahat tayo, no? I don't know, bakit ganon? Sa katagalan nata, pag tayong Kristiyano, we become complacent. We become, parang itong lugar ng simbahan, naging safe haven. Why? Kasi sa labas, ang daming tukso, nakakagawa tayo ng kasalanan. Minsan, baka nakapagmumura ka pa, pag punong-puno ka na. But inside the church, what we feel is, there is peace, yes, there is joy, there is comfort. But what is lacking? After going out of the church, the challenge is there. Nandiyan ang mga kaluluwa na naghihintay na makapakinig lang ng mabuting balita ng kaligtasan. Let the word of Christ, let the word of God convict that person. Hindi naman yung salita mo ang siya magko-convict eh. Yung salita niya ang siyang magbabago sa puso ng kausap mo. Hindi aksidente na may mga namimit ka mga tao. It means to say, drawing process of God yun ng Panginoon doon sa tao. Baka kailangan lang ipag-pray mo lang and then mangungusap na ang Diyos doon sa tao na yun.